Gears and Greens. Ayan. Ayun. Good morning. Welcome to Gears and Greens. At ito, harvesting time na. Panahon na ng pag-aani. At dumating na nga po yung harvester. At magpapaharvest na tayo. Ayun, pumapasok na sila. Dito tayo. Nagpe-prepare po sila ng harvester at inire-ready nila yung mga bags para sahod lang ng sahod, diretso tayo na, and then yung ibabagsak na lang nila yun. At ayun pa rin po yung preparation ng tahi.
Ito pong mga artisanit na dayami, kung mapapansin ninyo, maberte pa. So pwede pa siyang kainin din ng baka, ng kalabaw, ng mga ruminants natin. Ngayon hanggang bukas napakaganda niya ipakain, otherwise matutuluyan na siyang matuyo. So mamaya ilalagay na namin dito yung mga hayop namin, yung mga baka at saka yung kalabaw. Hello, ayan, welcome to Gears and Greens. At ito na nga po, nagpapaani na kami. Harvest period na. So, ang naging problema lang pong konti dito is merong mga hilaw pa na konti. Pero nasa 90% naman na yung talagang totally na. Saktong-sakto lang para sa harvest period. At ayan, salamat sa Panginoon Diyos, pinagkalooban kami ng magandang panahon. At timing naman. Papalit mo na. Bigat ang palay ninyo. Mabigat eh. Pero kaya sana na rin ko na ba bibigay yung kwan. Hindi pa tayo. Kaya yan. Motor ko kami. Yung tricycle mo tayo tayo. Ayan, dito kasi bayanihan. Ayan, nung nagkaroon ng incident na to, nasira yung kariton. So tumutulong sila sa paghahakot. So hinahakot nila ng motorsiklo. Napakalapit lang naman ang pagdadalhan. Dito lang sa bahay dito sa may tabing kalsada. So malapit lang naman din talaga ito sa highway. Kaya ayan.
Oh, power ng Russia. Ito, nasira itong sana. Mabigat yung palay. So, Bigat. 60 na rin. Bandi lang. bumagsak siya. Eh, yung sako kasi medyo luma na. Kanto may dami, okay lang sa kanila yan. Okay na. Wala akong problema sa kanila, no? Buti madaming tropa to siya may maghahakot na. Ay, ang problema ko din eh. Kung talagang papuntahan yan, ay kulang pa ang istibahin. Oo. Ano ito? Cooperative itong sa harvester? Oo. Bukas pa sana ito eh. Oo. Sabi niya pwede na daw. Yun nga ang sabi eh. Ganda kaya niya. Ito yung source namin ng tubig. Meron ako ditong deep well at water pump. So, kailangan na rin i-repair kasi medyo luma na rin. At saka yung bubong niya is natuklap na siya ng bagyo. Kaya medyo pumapalakpak na siya. Kahit katanghali ang tapat, malamig ang simoy ng hangin. Kahit matingkad ang sikat ng araw, kaya napakasarap ng buhay dito sa farm. Ang bait nito lumapit lumayo. Tanay niya, sinulog niya ako. May nakalagay. Dahil yung gapos mo, itugong mo. Hindi sila ng aking mata sa aking mata. May isang kahon pa dun eh. Yung natira na ako ng nagpula.
Ilan ang kamada nyo? 2, 4, 6, 8, 10, 11. 2, 4, 6, 8, 10, 11. Ito yung Yun lang sa baba. tractor na panghila ng harvester. 83. Ha? 83 na ako. Uy! 83 na nga yan. 4 na sa taas. Kung kulang ng isa yung ilalim yan, no? Marami yata ang pwede boy. Para yung kahit ibakan limang po. Ayan. Dito nga hinahakot. At dun sa labas para matanin ang i-pick up. At pabalik na ulit para kumuha. So nandito na sa kabilang side yung harvester. At ito yung aming sigarilyas. Maliit pa. So madaya lang siyang tingnan, maberde yung dahon pero hinog na yung bunga. Saktong sakto lang sabi nung nag-harvest. Ayan. Ito yung aming sitawan. Medyo makulangan sa dilig. Talagang hindi tumigil hanggat hindi natatapos. Ang ganda ng buhay niya. Makapal. Meron kami ditong medyo nahuli kasi nabahaan. So nagsabog ng panibago kaya na late siya. Ha? Wala nabasa na tubig. Maganda eh. May konting bulang pero isot na yan, no? Buntisa na eh. Tubig na lang inintay na. Ito yung sinasabi kapag nagbubuntis yung palay. Yan, mabintog yung kanyang puno. Ibig sabihin malapit na lumabas yung uhay. Ito yung nahuli. Ito naman yung
Pinalis namin dito yung mga nagsisibol na kahoy-kahoy na pinagbabahayan ng daga. So ito yung mga nabali na punong kahoy na pinaputol na rin. Ayan, they are done. Finally, natapos na. 3 hours. May leftover pa pala yun. Ay, wasak. Yan na yung pinamilian natin kanina. Wala, pilihan nyo na lang ng matigas. Yan na yung aming pinamilian kanina. Ayan, siguro ito. Yan yung green na yan. Alin? Ito at pauwi na kami. At what we have on the back is yung pang-stock na pagkain. So, yan na yung ibibilad ko at pagigiling para meron naman kaming stock na pagkain. Yung the rest is syempre binenta. Ayun. Yan yung buhay ng farmer. Simpleng buhay, masaya, walang stress.
stress din somehow. During doon sa pagpapalaki ng palay, syempre hindi naman nawawala, pero masaya pa rin. Simpleng buhay. Gaya nung nasabi ko. Ayun. Ganun lang. And thank you for watching and God bless everyone. Gears and Greens. Bigat yan to eh. Yeah, okay na, nakalabi na ganyan. Salamat tol. Ito lang. Mag-guess ba? Dahil ginutok si Bunchong Laki, kailangan daw namin mag-jubilee. Ito, sumaglit kami dito sa Rojas para mag-lunch. At ngayon ay 4 o'clock na. So hindi kami nakapag-lunch kanina. Masyado kaming naaliw sa pag-harvest. At ngayon is sasaglit lang kami sa Jollibee para kay Bunchong Laki. Ayan, nandito na kami approaching kay Jollibee. Ayan. Ito na. Let's do it. Come on. At ito na. Ang aking Bunchong Laki. Ayan po. Welcome to Gears and Greens. At ito, ngayon pa lang po kami magla-lunch. Ngayon pa lang kami magla-lunch. It's 4 PM na, ngayon pa lang kami magla-lunch. Okay. We're done eating.